Bubuksan na sa publiko sa susunod na linggo ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Samantala, humarap naman ang Department of Trade and Industry sa pagdinig ng ICI. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent JM Pineda live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig. JM, paano ang magiging guidelines? May particular lang ba sila na ipapakita sa publiko? Jack, kanina nga inanunsyo ni ICI Chairman Justice Andres Reyes na magkakaroon na nga ng live stream itong mga pagdanig dito sa Independent Commission for Infrastructure. At ngayon nga ay antabayan na natin kung ano nga ba yung magiging patuntunan nila o kautusan kung paano nga ba nila ila-live stream. At kanina nga ay sinabi nila ay titiyakin nila na kahit kulang sila sa mga tao at kapos din sa mga kagamitan ay pipilitin nilang ma-live stream itong mga pagdinig dito sa kanilang tanggapan. Simula sa susunod na linggo, isa sa publiko na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga pagdinig sa mga anomalyang flood control projects. Yan ang inanunsyo ni ICI Chairman Justice Andres Reyes sa Senado matapos silang ipatawag sa isang organizational meeting. Tiniyak ng ICI na kahit nakulang sa mga gamit at kapos sa tahuan ay pipilitin nilang makapag-live stream at maipalabas sa publiko ang mga pagdinig. Ilang mga closed-door hearings na ang isinagawa ng ICI simula nang maitatag ang komisyon kung saan nanindigan sila na ayaw nilang mabahiran ng politika ang investigasyon sa mga proyekto kontra baha. Pero maraming mga grupo, pati na rin mga mababatas ang nananawagan na dapat ipakita ng komisyon ang mga prosesong ginagawa sa pagdinig. Kaya malaking progreso umano na mismong komisyon ang nagdesisyon na buksan na sa publiko ang mga pagdinig sa tanggapan. Samantala, bago mag-10 ng umaga kanina, humarap sa komisyon ng Department of Trade and Industry o DTI para magbigay ng impormasyon sa papel ng Philippine Contractor Accreditation Board o PCAB at Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP sa proyektong hawak ng DPWH, partikular na ang mga flood control projects. Ayon sa DTI, patuloy silang nakikipagtulungan sa ICI para mahalungkat pa ang mga anomalya at mga damay na kontratista na kumubra ng mga proyekto sa bansa. Posible rin umanong humaba ang listahan ng mga kontraktor na marerevok o permanente ng matatanggalan ng lisensya pero hindi pa pinangalanan ng ahensya. Of course, the 15 which was discussed already, and there are other more contractors also that we need to investigate further. Actually, madami talaga sila. But the thing is, we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Isa sa mga tinitignan ng DTI ay kung dawit ba ang kontratista sa mga flood control projects sa bansa at iimbestigahan din kung ano nga ba ang violation nito para ma-revoke ang lisensya nila. Magkakaroon rin ng reforma sa PCAB kung saan may balasahan na mangyayari sa mga board members nito at masihigpitan din ang pagbibigay ng mga lisensya. Halimbawa na lamang ang mga kumpanya na pagmamay-ari lang ng isang tao gaya ng sitwasyon sa mga diskaya na aabot sa 9 na mga kumpanya ang hawak. Hindi na rin pwede umanong maging board member ang mga individual na may koneksyon sa kahit na anong construction business. For the PCAB board, which we already made some changes, na hindi na pwede ang board member to own a construction company because it's conflict of interest. So for now, they should have a construction background, meaning they could be an engineer, they could be engineers, no, that are part of a construction firm, but they don't own a construction company. Bumuo na rin ang ahensya ng fact-finding group na tumututok sa listahan ng mga kontratista na may mga proyekto na sakop ang kontrabaha. Bukod dyan, ay babantayan rin ng grupo ang mga bagong kontratista at titiyakin na sumusunod sila sa mga kautusan ng ahensya patungkol sa mga proyekto. Kasi kung legit ka, you don't also want to be affected by this one na hindi ka naman kasali dito. So, for the legit, we want them to follow now these new rules to make sure that they don't abuse also the license, no? And then for them to move forward. Sa ngayon, naghihintay pa umano ng ilang rekomendasyon ng DTI mula sa ginagawang investigasyon ng ICI, pati na rin sa DPWH kung ano pang reforma ang dapat nilang ipatupad sa pagkuha ng lisensya ng mga kumpanya.
Jack, ngayon nga ay inaabangan natin yung opisyal na pahayag ng Independent Commission for Infrastructure kung bakit nga ba nagbago yung isip nila patungkol dito sa pagla-livestream ng kanilang mga pagdinig. Kasi nung nakaraan nga na kino-cover natin tong ICI, talaga namang mahigpit sila pagdating doon sa pagkuha ng camera o sa mga media, pagdinig sa mga pagdinig nila. Tanging mga litrato na lang, pati mga counting video ang ibinibigay nila sa mga miyembro ng media at hindi talaga totally kami nakakapasok doon sa mismong pagdinig. Kaya titingnan natin kung ano nga ba yung dahilan nila at aalamin natin yan, Jack. Yun nga, yan. Tatanong pa nga lang dapat bakit nagbago isip, pero yan, nasagot mo na. Pero yun na nga lang, siguro mamaya, pag natanong mo, patanong na rin siguro GM, no? Or baka may sagot ka na dito. Kumbaga, yun nga, buo ba ila-livestream yan? Or may mga, kasi may mga nagsasuggest GM, nababasahin lang yung affidavit ng live sa publiko para mabasa kung ano yung affidavit na isasubmit. Or yun nga, or buong proceedings ba ila-livestream or may executive session. Tama ba, JM? Jack, sa ngayon naalamin natin kung ano nga ba yung magiging proseso ng live streaming na gagawin nila dito sa tanggapan ng ICI at base naman dun sa obserbasyon natin dito sa lugar, 2 oras kada individual o ahensya yung nangyayaring pagdinig at nangyayari nga dyan, nagbabasa ng affidavit yung mga resource person na pumupunta dito at nagkakaroon din ng ilang mga tanungan. Yun yung aalamin natin, Jack, kung sakali bang lahat yun ila-live stream nila, pati yung pagtatanong, pati yung klase nung pag-uusisa nila doon sa mga resource person na pinapapunta nila dito. At ngayon nga, doon sa, base nga doon sa observation natin, 2 hours to 3 hours talaga nagtatagal itong mga pagdinig bawat resource person. Jack. Okay, sige. Tsaka maganda rin siguro matanong kung anong social media page nila ilalabas ito na live. Maraming salamat, JM Pineda, live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig.